Breaking news mga kababayan. Eto na, Captain Dado sumabog na naman at grabe yung title niya dito mga kababayan. Declaring war against corruption mga kababayan at tinuligsa niya nga dito ang pagkakaupo ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya mga kababayan. At sabi niya dito bakit daw nung si De Lima ay ah, gagawin sanang DOJ ay hindi pinayagan dahil may mga kaso pa. Pero ito si Boying Rimulya may nakabinbin kaso pero pinilit nila mga kababayan. Pakinggan nyo na ang galit ni Captain Dado mga kababayan na talaga namang ikakagulat nyo ito. Eto na. Double standard yung si De Lima noon nirecommend sa ombudsman, hindi nakalusot dahil sa meron siyang pending na kaso. Oo, totoo. Tapos itong si Remulla may mga pending na kaso pero ewan ano nangyari. Tapos ngayon siya na yung ombudsman. Okay sana kung kunyari yung unang salita yung he will run after corrupt officials Pero yung banat niya kagad na he look into the SALN of Inday Sara, really? yun ba? Totoo ba? Kumbaga sa gagawa ka na statement, sana lahatan, hindi yung nakapunteriya sa Duterte. Kaya lumalabas tuloy, talagang yun pa rin ang storyline ninyo Wasakin ng Duterte. Mga gago kayo. Sorry mga gago kayo talaga. Binababoy nyo lahat ng institusyon. Pati yung ombudsman, binababoy nyo. Bababoyin nyo. In a situation, ito lang comment ko, in a situation wherein the country is being For 4 out of 5 Pinoys, ito ang pinaka-Pilipili or pinakamalaki, pinakamasarap Chicken Joy! Let's go! I am the wind, now watch me rise and glide through morning light. Yung image ng bansa natin is being eroded. Example, yung nagpapalit ng dolyar, ayaw palitan sa abroad sa mga Pilipino na nagpapalit ng $300 yata, tapos ayaw palitan sa money changer. Kasi nga, corrupt yung bansa natin, etc., money laundering, yung pera galing sa korupsyon. Yung ganun bang dating, buti pa ibang bansa na iisip na in their own little way, tumulong, paano sila makatulong In a situation wherein we have all these investigations, all this scandal about corrupt officials, na seemingly, there's involvement by high and mighty congressmen, senators, and up to Malacanang. So, ang sasabihin mo, titignan mo yung SALN ni Inday Sara. Ba't hindi mo tignan yung SALN ng mga involved dun sa flood control mess? Di ba? Ikaw yung bagong lagay na ombudsman. Ang mas maganda, proper, commensurate dun sa pagiging ombudsman, ay habulin mo yung mga SALN ng mga DPWH, yung mga government officials, congressmen na nai-implicate dun sa korupsyon, na-implicate dun sa wrongdoing, sa plunder, para makatulong ka dun sa investigasyon. Pero hindi, right away, first off, boom, babanatan ninyo ang Inday Sara. Sa mga Pilipino na hate si Inday Sara, you're cheering kasi gano'n ang ni Remulla. Pero ang sa akin, kung ganyan ang gusto ninyong babuyan, sige, uuwi na ng talaga tayo sa hindi tama. Magagalit ang tao, magre-revolusyon naman ang tao, magagalit yung mga tao talaga. Yun ang kinakatakot natin. Mawi tayo sa constitutional crisis. Wala nang maniwala sa batas-batas na yan. Walang maniwala sa mga institusyon. Kasi mga tao, galit na galit. Pika na. Yung mga institusyon na inaasahan na tutulong sa taong bayan para hindi precisely mangyari itong nangyayari ngayon. Trilyon. O sige, bilyon-bilyon na lang.
na ninanakawan tayo and may namamatay na mga Pilipino dahil sa kapalpakan ng mga project na yan. Ang nakakalkal pa lang is yung flood control na mga projects, ghost projects, substandard projects na nasa DPWH. How much more kung sa ibang institusyon, agriculture, DENR, customs, BIR, lahat sa DOH, lahat ng institusyon. Hay, Pilipinas, ang hirap talaga mahalin ng Pilipinas. Ang hirap intindihin. And kayo mga Pilipino, parang umay na, no? Nakakaumay na. Nakakainis na. Kaya nga, ang sa akin, ang pananaw ko dito, papunta tayo talaga doon sa explosive na senaryo na hindi nyo mapipigilan yung galit ng taong bayan. Mauwi tayo, masahol pa tayo sa ano? Tayo sa, kayong lahat, AFP, BBM, PNP, lahat, Cabinet, Congress, Senate. Ang nakikita ko, masahol pa ang babagsakan natin. Masahol pa sa Indonesia, masahol pa sa Nepal. Kasi masyadong napisa ang mga Pilipino, masyadong pinisa, pigang-piga. And then pagka rumesbak yan, galit yung tao talaga. They will not respect authority. They will enforce that they are the authority, taong bayan. So, hintayin natin, doon umako sa naabot ito. Abusuin nyo pa ng abusuin. Babuyin nyo pa. Lahat ng institusyon. Napakalinaw eh. Merong mess sa flood control. Merong mga ninakaw. May testimonya na may mga delivery ng maleta ng pera kung saan-saan dinideliver. At merong mga controversies doon sa investigation mismo. Parang pinipigil. Parang sinishield yung mga nai-involve na mga pangalan. And here you are, bagong hirang na ombudsman, ang bibirahin mo, ang titignan mo is yung SALN ng Inday Sara, ng Duterte. Putang ina. Sorry. Pero PI talaga. Ang dapat, ang pupunteriyahin ninyo sa ombudsman ay yung mga opisyal ng gobyerno na nakikita sa YouTube, sa mga TikTok, sa mga Reels, FB Reels, na talagang pinapakita yung yaman na kung titignan ninyo, meron silang may mga ari-arian sila, ang lalaki ng bahay nila, ang dami ng sasakyan nilang koleksyon, yung mga bag nila, mga designer clothes nila, mga alahas nila. Putragis kayo. Ang titirahin nyo yung Vice President. Ba't hindi mo simulan sa Presidente? Wala eh, nakapokus ka agad kayo sa Vice President. So, ang lumalabas talagang planado ninyo, yung game plan ninyo is wasakin ang Duterte. Kaninong game plan yan? Kay Marcos ba? Kay Romualdez ba? Kanino? And you are all lumalabas na you are all into this mess. You are complicit to this syndicate to plunder the country. And it will show. It will later on surface yung katotohanan kasi may lilitaw dyan ng mga whistleblower, may lilitaw dyan pag umikot ang gulong. When the people rise up, one day, when the people rise up and stand up and fight for this country, for the future of this country, because they cannot take any much more na abuso, you will all be facing yung pananagutin kayo ng taong bayan. Kaya, wag nyo kaming tatakutin, wag nyo kaming, tatakot kami. Hindi kami matatakot. Because yung authority mo, Ombudsman, yung authority mo, Marcos, yung authority ninyong lahat sa gobyerno, came from the Filipino people. And if the people is so pissed
galit na galit, they will rise up angrily. Angry, so angry, walang pipigil. And they will take back that power. Papunta tayo doon, mga kababayan. Papunta tayo doon, mga pinuno sa gobyerno. Buti nga, nakocontain pa ng tao yung yung galit nila Yung frustrations nila, yung sama ng loob nila, yung init ng ulo nila. Nakocontain pa nga nila Marami ng galit talaga May mga nakakausap ako. They want to take arms against this government. They want to declare war against corruption. And once the people declare war against corruption, anyone who stands in the way protecting these criminals, these plunderers, these corrupt officials, this syndicate, anyone protecting them, but whether it be by physical protection or by legal protection, you will all sasagasaan kayo ng taong bayan. Because you cannot use the law when you yourselves have violated the law. Kami mga kababayan, kami mga taong bayan, we will implement the law. We will implement the Constitution. Ang glaring ng violation ninyo sa Constitution. And here you are, gagamitin nyo everything within your power, within your authority, na galing sa amin, na sinisita namin kayo, na tama na. Gusto namin yung katotohanan. Nagnakaw kayo, pananagutin natin dapat kung sino yung nagnakaw. Baliktad Ang ginagawa nyo tinatago nyo pinahayaan nyo. Hinayaan nyo tumakasiko. Hinayaan nyo lang si Romualdez roaming around. Nakakapanood pa ng Formula 1. Bakit hindi yung salin nila ang tignan ninyo? Bakit hindi, tumalo nyo aso. Bakit hindi yung mga involved na congressmen ang tignan ninyo? Bakit hindi yung mga general na parang involved dito ang tignan ninyo? Hindi. Magkakampi kayo Yun yung problema ng Pilipinas. What do the people, anong gagawin ng taong bayan? Anong gagawin ng taong bayan kung yung mga law enforcement agencies corrupted? Bayad. Anong gagawin ng Pilipinas kung yung Supreme Court tulog? Hanggang ngayon yung 2025 budget, wala pa. Sige, meron pa 2026 na parating. Sige, nakawin nyo pa na nakawin. Anong gagawin ng Pilipino yung tuloy-tuloy yung baha, pero tuloy-tuloy naman yung flood control projects? Saan pupunta taong bayan? Hindi nyo ba nakikita yung ginagawa nyong abuso, abuse of power, at yung pagnanakaw ninyo, yung plunder na ginagawa ninyo, will result to a revolution of the Filipino people? It's a matter of time na lang. TikTok, TikTok, TikTok. Doon pupunta talaga. Revolution of the Filipino people, and they will not forgive you. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa isiniwalat nito ni Captain Dado, no? Na talagang grabe, sobra na talaga yung panggagago ng gobyerno natin. Mismo na siya nang nagsabi, mga kababayan, na tinatago yung mga magnanakaw, pero yung mga imbis na maging protector ang gobyerno ng mga mabubuti at maayos na nasa gobyerno, sila pa mismo ang naging protector ng mga magnanakaw, mga kababayan. Talagang nakakagalit. So talagang itong kanyang sinabi na baka magkaroon na ng revolusyon, mga kababayan, dahil unting-unti na lang daw, nagtitimpi na lang daw talaga ang mga Pilipino. So ayun, mag-comment kayo mga kababayan at mag-like sa ating video. Hindi ko na itutuloy yung video ni
Captain Dado dahil mahaba po tong kanyang video, 1 hour and 26 minutes mga kababayan. Kung gusto nyo pong pumunta sa kanyang channel Pinoy Survivor mga kababayan, dahil nagla-live siya palagi. So ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At ayun, mag-comment kayo kung ano opinion nyo, mag-like at mag-share kayo mga kababayan. Maraming salamat po.